Magandang araw mga kapatid, ang ating pagninilayan ay ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Atin pong basahin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Umangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung titignan natin mga kapatid, meron tayong isang bagay na pwedeng gawing simbolismo ng Ebanghelyo ni San Marcos. Ito yung bangka. Na nung una, dahil payapa ang dagat, sila ay mga panatag. Ngunit, yung sumunod na tagpo na kung saan nagkaroon ng bagyo, iba na po ang naging sitwasyon. Ngayon, ang binasang ebanghelyo ay pwede rin natin na ibuod sa pamamagitan ng salitang bangka. Bangkang lulan ng Jesus ay nangusap sa mga alagad na apo. Araw ay papalubog na, utos ni Jesus. Tumawid tayo sa ibayo. Naglayag sila sa lawa, alagad na kasama niya ay naniphayo. Gumabi na nang biglang humagupit ang malakas na bagyo. Kabalisahan na mayani sa alagad, sanhi ng tubig na pumapasok sa bangka. Ang Panginoon natutulog, di alintana ang panganib na nakaamba. Nung una, payapa ang dagat, at nung naging maalon na ito, ang nangyari, natakot na ang mga alagad. Kung titignan natin, hindi naman talaga nangangahulugan na dahil nasa bangka natin si Kristo, ay di na tayo makakaranas pa ng bagyo. Nangangahulugan ito, natutulungan niya tayo na malampasan ang bagyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gitna ng unos na ito, hinahanap ka namin. Inaasam namin ang katuparan ng iyong pangako na hindi mo kami pababayaan. Ang alon ng takot ay humahampas sa amin. Ang hangin ng kawalan ng pag-asa ay sumasalanta. Tulungan mo kaming makita ka sa kabila ng dilim. Paalalahanan mo kami na ikaw ang may hawak sa lahat, na ang iyong kapayapaan ay higit sa anumang bagyo. Turuan mo kami magtiwala sa iyo kahit sa gitna ng panganib. Amen.